Hello. Kumusta? Ang adlaw ka natong tanan, makigsuonan pa samyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may makadasig sa pagtindog. So time check, it is now 3:41 in the morning. Ano na po, Tuesday, 14th of January 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, before anything else, kayo inanyayahan kung magsampiak na lang itong muntik kong channel. So, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So, alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas. So, lalong-lalo na yung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo na successful siya. Pero marami pa rin yung tumutuligsa, marami pa rin yung bumabanat na wasteful daw yung rally dahil hindi napatalsik si Marcos. Pero hindi ba yun yung pakay talaga nila? Gusto lang nila na iparamdam sa gobyernong ito o iparating yung balita na gusto talaga ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung kapatiran ng Iglesia ni Cristo, na magkakaisa po tayo na pamumunuan ng gobyerno natin para sa ikakaunlad ng ating bansa. Kumbaga, pagkakaisa. So, hindi natin alam kasi talagang magmamatig lang yan sila. Kung hindi pagtuunan ng pansin ng gobyernong ito, pwedeng may kasunod pa dyan. So, anyway, dito tayo sa ibang balita. Alam mo naman natin, di ba, may mga positibo sa duga ng mga sundalo. Sa ano ba yun? 10th IB ba yun? Infantry Battalion. Basta mga 10 yata yun. Pero ngayon, bagong balita din. 14th of January 2025, alas 3 ng hapon, binalita ito ng Inquirer.net na doon naman sa Negros Occidental, sa Bacolod do. May 19 government workers na positibo ng droga. Kung baga, laganap na talaga yung drugs sa Pilipinas. Kasi yung namumuno natin inakusahan sa drugs, na tulang ginagawa about drugs, siyempre hindi din matatakot na lumalabas din itong yung mga addict at mga drogista talaga. Kasi ngayon, administrasyon Marcos, oras na talaga ng mga pagbabalik ng mga iba't ibang elemento, mga masasamang loob, pagbabalik sa drugs and corruption and criminalities. Yan din yung dahilan na walang mga investors na pumapasok sa ating bansa. So, dito tayo. So, sabi dito, Bacolod City, na 19 daw na provincial government tested na positive sa legal drugs. At 3 dito ay permanent na employees. At ang 7 nito are job orders. At 3 naman contract of service workers. At ang 6 daw ay blue guards. So yan yung sinasabi dito ni Administrator Refrando Diaz. Sinabi niya noong Lunes, 13th of January. So ang the contracts of the COS, itong tinatawag na contract of service workers and job orders workers that ended in December daw, he said. So hindi na nila i-renew sa next year. So ngayon 2025 na, hindi na nila i-renew yun. Pero ang blue guards pala, yan agency pala yan. So hindi na pinahintulutan na mag-continue pa sa kanyang trabaho. Ang mga permanent employees naman, subjected sila na sa confirmatory testing. And pagbibigyan sila ng options na mag-undergo ng rehabilitation kung gusto nilang magtrabaho, pero i-reinstate sila. Pero pag hindi sila mag-undergo ng rehabilitation, ma-charge sila ng grave misconduct. So, na ngayon? Yan yung malaking impact ngayon sa bansa natin, na yung mga namumuno natin abangag. Wala din itong nasa baba Dito tayo sa ibang balita naman. Alam naman natin na tinanggal si Zaldico, di ba? Kumbaga sacrificial lamb dyan sa Appropriations Act. Kasi siya yung bataan ni Tambaluslos. Pero sa tingin ko, pinangunahan pa nga ito ni Sandro Marcos. Pero sa tingin ko, pinag-usapan na nila yan. Talaga sila sa Iglesia ni Cristo, natakot sila. Pero ang problema lang dyan, bakit si Zaldico lang yung tinanggal? Dapat si Martin Romualdez talaga yung tinatanggal dyan.
So, ayaw talaga nilang ano, tanggalin yung pinakapuno talaga. Kumbaga yung mga dahon-dahon lang muna. Pero 'tong root ng ano, lahat ng mga evilness nito, hindi natin natanggal. At saka hindi din puwede na tanggalin lang, dapat ibalik yung mga ninanakaw nila, eh. Yung pera sa flood control at, iba pa, yung mga budget na questionable, dapat iimbestigahan, hindi puwede yung tanggal lang. Kung hanggang tanggal lang tayo tapos mabalitaan lang nato i-reinstate sa ibang department, wala din mangyayari, eh. Kung ang convicted na ano, Castro, hindi nga nahabla, papaano pa itong pinakamalapit talaga sa palayok ni ano, ni Tambaloslos. So, sinabi dito na si Representative Saldico out as an appropriations panel chairman. So, surprising move daw. Hindi yan surprising move. Kumbaga, pinag-usapan na yan. So, ang lawmakers ni President Marcos kahapon, siya yung nag-move or nagdeklara ng posisyon na ibakante yung Committee on Appropriations of the House of Representatives. So, kasi alam naman natin niya kakabalik lang ng ano, House of Representatives galing sa break nila, di ba? Pasko, New Year, gano'n. So, kakabalik lang tapos ano naman, rally. At ano, nagtanong nga siya kung sino yung mag-object, pero walang objection. Kaya ano, deklaran ni Sandro Marcos na ano, bakante yung kay Ako Bicol Party List na ano, position dyan yung sa Appropriations Act. Pero sa tingin ko ano lang talaga yan, sacrificial lang para ipakita sa mga tao na may ginagawa sila. Pero wala pa rin yan. Hindi ko maniniwala dyan sa ano, pakitang tao lang talaga yan, eh. Hindi yan malaking impact sa ano. Kung si Tambaloslos talaga yung tatanggalin dyan, yun yung mas malaking impact dyan. Kasi siya yung nagtitimon. O siya yung piloto dyan, yung mga budget yan. At saka yan si Saldico, wala, eh. Nakuha na niya yung gusto niya. Wala na yung budget. Ano pang gagawin natin? Approved na yung budget at ano, sana ngayon. So, walang impact yan. So, anyway mga kasampi, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.